Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating morning tilaok. Ako nga po pala si Brother Jason Solano, ang inyong makakasama ngayong umagang ito sa paghatid at pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos Ama, nagpapasalamat po kami sa panibagong mapagpalang araw ng aming buhay. Samahan at pangunahan mo po ang mensaheng nais mong ipabatid sa bawat isa. Itago mo po sa inyong likuran, pagpapala at bigyan mo po ng kaunawan ang mga manonood at makakarinig ng inyong mga salita. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Ang ating talata ay magmumula sa 1 Timothy 3:2. Kaya nga ang isang tagapangasiwa ay kailangan walang kapintasan. Isa lamang ang asawa, matino ang pag-iisip, marunong magpigil sa sarili, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba at may kakayang magturo. Pinamagatan ko po itong ang tagapamahala. Ang talatang ating binasa ay mula sa New Testament kung saan sinabi ni Apostol Pablo ay nagbigay payo kay Timothy. Inilahad niya ang kwalifikasyon para sa mga namumuno o mga katatayan. Ang kanyang tuntunin ay makatulong na maipakita ang responsibilidad ng mga leader ng simbahan na maglaan ng mga pangailangan, temporal at spiritual para sa mga miyembro. Binigyan din ni Apostol Pablo ang isang ideya na ang tao o tatay ay may abilidad na mapamahalaan o mapamunuan ang kanyang pamilya, ay may kakayanan ding pamunuan at mag-serve sa simbahan. Family is the basic building blocking of society. At ang taong may karakter at may abilidad sa kanyang pamilya ay may potential sa simbahan. Meron po akong mga kwalifikasyon sa pagiging isang tagapagpamahala. Una, karunungan sa pakikitungo sa kapwa. Pakikitungo sa kapwa, isang paraan upang magkaroon ng magandang relasyon sa ibang tao. Lahat naman tayo ay may iba't ibang katangian. Ngunit pag nagkaroon tayo ng pakikitungo, mas madali nating malalampasan ang pagkakaiba. Bilang mga namumuno, dapat marunong tayong makitungo sa ating kapwa. Bata man o matanda, dapat ay may pagkakaunawaan, pagtutulungan, pagrerespetuhan, isinasalang-alang ang damdamin ng iba. Hingin pa rin natin ang karunungan mula sa Diyos. Sabi nga sa Santiago 3:17, ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay malinis, maibigin sa kapayapaan, may hinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatanggi at hindi nagkukunwari. Pangalawa, pagkontrol sa sariling pag-uugali. May mga hindi inaasahang pangyayari, biguan, kahirapan, kasakitan sa ating damdamin. Dapat tayong tumugon, nataglay ang pag-ugaling gaya ng kay Yesu Kristo. Dapat tayong matibay na manindigan at makibaka para sa ating pananampalataya. Pagpapakita ng pagpapakumbaba sa mga taong kahit nakasakit sa atin. Gumawa ng kamalian sa atin, tayo ay magsisilbing isang magandang halimbawa para sa lahat. Sa kabila ng mga kabiguan, pagpapakasakit, hindi madali ang maging isang mabuting ama na kung minsan uubusin talaga ang ating pasensya. Pero sa tulong ng Panginoong Diyos, natututo tayo na magpigil sa ating sarili. Ikatlo, paglago sa espiritual. Dapat nating tandaan na ang layunin sa atin ng Diyos bilang kanyang mga anak ay hindi ang ating kaginhawaan, kundi ang pagbabago ng ating mga pag-iisip para maging banal. Nais niyang lumago tayo sa espiritual na maging kagaya ni Kristo. Hindi nangangulugan na
mawawala na ang ating personalidad. Sinasabi sa atin ni Apostol Pablo, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan natin baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip upang maunawaan natin ang kanyang kalooban. Sa paglago ng ating kaisipang espiritual, ang ating isipan ay nababago, nagiging matino ang ating pag-iisip, nagiging kagalang-galang, nagiging bukas ang ating tahanan para sa iba at natututo tayo na ibahagi sa iba ang ating mga natututunan. Ilan lamang ang ito sa mga katangiang dapat taglayin ng isang tagapamahala, mapasatahanan man o sa simbahan. Bilang isang haligi ng pamilya, ama ng tahanan, naatasan tayo na maging responsable sa ating sambahan. Hindi lamang sa pag-provide ng pinansyal, pisikal, bagkus, masigit na sa spiritual na pamumuhay ng ating mga anak. Tayo ay magsisilbing mabuting halimbawa para sa kanila. Sa atin sila huhugot ng suporta at kalakasan. Ang responsableng ama o namumuno ay hindi lang nasusukat sa provide ng pinansyal na pangailangan lamang. Tandaan, kasama sa needs ang love and affection na isang malaking aspeto sa paghubog ng pagkatao ng bata. Responsibilidad natin, mahusay na pamahalaan ang ating pamilya. Kaya magkaisa po tayo sa ating prayer focus. Pray that fathers will be backbone of the family unit, providing a firm foundation, a strong handshake, and a hug when they need it. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Marami pong salamat sa mensaheng sa umagang ito. Maraming salamat po sa oportunidad na ipinagkaloob mo sa amin na maging isang mabuting ama ng aming tahanan. Alam po namin, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming gabay. Nawa maraming katatayan makapakinig ng iyong salita. Pagpapala sa mga makakarinig ng iyong salita, tulungan mo po ang bawat katatayan na magampanan ang totoong gampanin. Responsibilidad nila hindi lamang sa pag-provide ng pinansyal, bagkus maging mabuting halimbawa sa kanilang mga anak, na ikaw o Diyos ang magiging sentro nila. Lakasin mo po ang bawat katatayan, bigyan mo po ng maayos na kalusugan at magamit ang kanilang pagiging pinuno. Naway maraming pang pamilya ang mabuo at sama-samang lumapit at mananampalataya sa iyo. Prayer request po from Gumamela Satellite, from Gillian Yu. Ingatan po ang kanyang nanay na OFW sa Dubai. At kay Geraldine Makaya, prayer request from Angeline, quick recovery po para sa kanyang asawa na naka-admit sa ospital. At from Sispay, success operation of Norma Bengala. Lord, ikaw po ang aming pagpagaling. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Uli, ako po si Brother Jason Solano na nag-iiwang ang responsableng ama, tagapamahala, hindi lamang nasukat sa pag-provide sa pinansyal na pangangailangan, kundi kasama ang pag-ibig at pagmamahal. God bless po sa ating lahat.